Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon hinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay, tayo pong lahat. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoon, aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rin marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Tugon. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay, nila ay ibalik.
bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala rin pang unawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siya'y nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At maligayang pagdating sa atin pong banal na misa, lalo tigit na magkakaroon po tayo ng pagbibinyag para sa mga sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. At mahalaga din po ito, no? Lalo tigit sa mga magulang na nagdala ng mga bata sa kung paano nila dapat hubugin ang mga bata sa kanilang paglaki. Sa ating Ebanghelyo, itinatama ni Jesus ang isang kaugalian o isang utos na ipinapatupad noon ng mga Pariseyo na mayroong mga pagkain na nakakapagparumi sa tao. Kapag sinabing nakakapagparumi, ibig sabihin, nagdudulot ng kasalanan sa tao. Na pag sinabing pag kinain mo yan, malaking kasalanan yan. So dito po ipinapaliwanag ni Jesus, lahat ng pagkain pwedeng kainin at hindi ito magdudulot ng pagkakasala sa tao. Malinaw po? Yan. Sabi nga po, no, yung literal, anumang pagkain, inilalabas din natin yan. Pero pinapaalala, bagamat hindi bawal
kainin ang lahat ng pagkain, kailangan din nating suriin dahil anumang sobra, kapag sumobra, no, ay nakakasama sa katawan ng tao. Pero hindi ibig sabihin nagkakasala yung tao. Nagkakasakit ang tao, pero hindi nagkakasala o nakakarumi ito sa kanya. Ang gusto ni Jesus, ang mas bantayan natin ay yung kung ano ang lumalabas sa atin. Hindi yung pumapasok sa bibig, kundi kung ano ang lumalabas sa bibig ng tao. Yun ang nagpaparumi sa tao. Ano bang lumalabas sa bibig natin? Ano? Pagmumura. Minsan maririnig natin yung mga bata dito, pag dumadaan dito o naglalaro dito, ang lulutong magsipagmura. Saan natuto? O saan natutunan? Sa magulang. Dahil kapag nag-uusap ang magulang, halos parang hindi na tao magturingan, parang hayop na kung magturingan. Yun ang kailangan natin bantayan. Hindi pwedeng, parang kalayaan kong magsabi nito. Okay, kalayaan mo, pero tandaan mo, pwede kang madalas sa pagkakasala nang zinajustify mong kalayaan. May kalayaan tayo, pero intindihin natin, sana itong kalayaan na ito ay magdulot sa atin ng kabutihan, hindi ng ikasasama natin. Pero inyo yung simpleng pagmumura, kala natin wala lang kasi uuso naman ngayon yan eh. Kahit nga malalaking tao, kahit mga sikat na tao, pag nanonood ka ng mga social media, normal na lang yung magmurahan. Pero hindi porket normal, tama. Ano pa ba yung mga lumalabas sa bibig natin? Paninirang puri, mga chismis, mga kwento, mga fake news na lumalabas sa bibig natin, yun ang nagpaparumi sa tao. Kaya hinay-hinay lang ha. Baka kailangan ng maglinis. Kailangan ng... Ang paraan kasi ng paglilinis, kung medyo marumi na ang bibig, sa sobrang dumi ng bibig natin, dahil nga sa mga lumalabas na hindi kaaya-aya. Sana po, pakinggan natin ng mabuti ang sinasabi ni Jesus at hindi lang basta makikinig, uunawain ng mabuti ito. Sa mga magulang na mga nagdala ng mga bata dito, sana po yung responsibilidad na nakaatang po sa inyo. Yung simpleng pagsasalita, yung simpleng pagbibigay ng halimbawa sa pamamagitan ng mga lumalabas sa bibig, sana mas maging responsable ang bawat isa sa atin. Amen? Ngayon po ay dadako tayo sa pagbibinyag. Yung mga magulang, ninong at ninang ng mga bata, magsitayo po ng lahat. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa mga sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Para sa mga magulang, bilang mga magulang ng mga batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makaisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong mga pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pagkukrus sa kanilang mga noo. Pagkatapos ko, kayo naman ang lalapit sa bata para lagyan ng tanda ng krus ang noo ng bata.
Ngayon ay babasbasan natin ang tubig na gagamitin para sa pagbibinyag. Ama naming lumikha, halina po kayo at basbasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagtatakwil ng kasalanan. Ang inyong isasagot, opo, itinatakwil namin. Pakiulit. Opo, itinatakwil namin. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pangaakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Ang inyong sasagot, opo, sumasampalataya kami. Pakiulit. Opo, sumasampalataya kami. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Palapakan natin ang mga bagong binyag. Magsitayo ang lahat. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, mga natatanging kahilingan at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming galay. Bukal ng pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag Sumasalangit ka Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa Mapasami kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. ang kaharian Ibigay mo, ko sa iyo. Buhin mo ang sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sala. ang kapayapaan ng Panginoon. Bigyan mo po At sumayo rin kami Tayo ng kapayapaan sa isa't isa. ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tawa ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premunt hostilia, darau purfer auxilium, unitrino quer Domini
Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin sa Hesukristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Hesukristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayo ang lahat. Kapag ako'y nag-iisa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, Ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasang sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, Ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay.
ng iyong pagpapala sa iyo. Paanan ako ay nagpapatira pa, naririto ako. Tuloy na upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong abang, hindi mo hinayang mag-isa. Oh, mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Maria Virgen Soledad. Lumuhod pong muli. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad, tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak, nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal. Nasamahan ako sa debosyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako
na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Lumuhod po muli. Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, umahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan. Nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainang mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay.
kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso, upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko pinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa Kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum nobis sed attribui Preste fides supplementum sensum defectui genitoque lausetum bilatio Salus nur virtus coque sit et benedictus
Panem di cielo priesitis diei. Omne delectamentum ensea metre. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuvi memoriam reliquisti, tribueque sumus, et annus corporis et sanguinis tui, sacra mysteriam venerari, ut redemptiones tui in fructum, in nobis iuditer sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, Verus Deus et Verus homo, benedictum nomen Iesu, benedictum correus sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus Sanctus Spiritus Paracletus, benedicta Maria Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conception, benedicta eius Glorio Sasamption, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus consus,
Benedictus Deus in angelis suis et Sanctis suis. Amen. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, O praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exulis pilieve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, Ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus benedictum, fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, O pia, adultis Virgo Maria. Pray for us, Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. Through the same Christ, our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, po, Father. Nuestra Señora de Soledad, inang mapakis ng mga mata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay, kami sana'y